Okay, sa isang pahayag na naman po o kaya patutsada ni Vice President Sara, di umano, pinopolitika daw siya. Siya at ang kanyang pamilya. Mm-mm. Aba, hindi po nakatis dito si Congressman Dan Fernandez. Maiksi lang naman nito mga kababayan, kaya yung mga bago po sa aking channel, alam nyo na po ang batas. Simple lang naman po ang batas dito mga kaibigan. Subscribe at i-like yung video. Ayos na po. Okay? Alam nyo, may dalawang pahayag na naman itong si Vice President Sara. Unahin po muna natin itong isa. Lahat ito ay political harassment. Political attacks. Nakikita nyo naman. Lumabas siya nung umalis ako sa DepEd. Yan. Yan ang sabi niya. Lumabas siya noong nagsasalita na ako kung ano-ano ang dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Yan ang sinabi po ni Vice President Sara. Ayan, nagsimula daw nang lumabas siya sa DepEd o mag-resign sa DepEd, nagsimula na rin daw ang political harassment sa kanya at syempre kasama na rin ang kanyang pamilya. Lagi namang kasama ang pamilya pagka siyang hinaharas daw Kung saan idinadawit ang kanyang asawa. Oo, nadawit po kasi ang kanyang asawa doon sa investigasyon. Oo, nadawit po kasi ang kanyang asawa doon po sa investigasyon po ng Quadcom kung saan nabanggit yung kanyang pangalan. Yung pangalan po ni Mans Carpio. At dahil dito, hindi na rin po nakapagtimpi o hindi na po nakapagpigil. Oo, hindi na po nakapagpigil po si Congressman Dan Fernandez. Kaya kagad-agad sinuplak niya ito. Oo, sinuplak yung pahayag po ni Vice Presidente. Ayon kay Dan Fernandez, walang political harassment dito. Ayan. If ever na nagtutugma-tugma yung mga ebidensya at iisa yung pinapatunguhan ng aming investigasyon, hindi na namin kasalanan yon. Yan ay ayon doon sa ating magiting na kongresista. Talaga naman, parang hindi yata pinag-iisipan kasi ni Vice ang kanyang mga sinasabi, Oo, pansinin po ninyo. Pag alis niya sa DepEd, nagsimula na siyang siraan ng Pangulo. Tama? At hindi lang ang Pangulo, buong administrasyon binabakbakan Oo, di ba? Siya ang nagsimula. Sila ang nagsimula ng political harassment. Bakit? Paano? Tingnan po ninyo ito. Yung pinagdidiinan nila na adik daw ang Pangulo, isang maliwanag po na political harassment po yan. Ngayon, pagkatapos ito, binabaliktad na niya yung mga pangyayari. Pag-alis niya sa DepEd, nagsimula siyang siraan ng Pangulo, pero nung nadawit yung kanilang mga pangalan naman, ayun, sila daw ay hinaharas na. Ano yun? Siya nga itong nanguna di ba? Siya itong nangunang bumanat. Tapos ngayon siya pang inaapiat. Ay, nako, Madam Sara. 2 taon na po kayong patuloy na binabakbakan ng pamilya Marcos. Oo. Pero nakita nyo naman po, hindi gumaganti. Oo, hindi po nagsasalita si PBBM ng laban sa kanila. Wala. Ang huli kong napanood nga, pag-alis po ni BP Sara sa Kagawaran, parang ipinagtatanggol pa ni PBBM si BP Sara. Pero nung magsimula ng bakbakan siya, nanatiling kalmado ang ating Pangulo. Tahimik. Oo, tahimik siya. Kaya tama, tumpak po si Congressman Dan Fernandez. Hindi nila kasalanan na madamay kung sino-sino sa pamilya ni Vice Presidente. Kasi yon ang lumalabas sa mga sinisiwalat ng mga resource person doon. At ginagawa lang naman nila yung kanilang mga trabaho sa Kongreso. Hindi po ako magtataka kung sa mga susunod na araw ituro na rin si dating Pangulong Duterte. Kasi sa itinatakbo po ng pagdinig, malamang na malamang. Iyon ang patutunguhan niyan. Okay, saglitan naman natin itong isa pang post ni BP Sara. Eto, okay. Eto, ang gusto ko sana, sabay-sabay na kaming magpa-drug test. Ayan, gumawa na lang siguro ng guidelines. Yung mga taong nagde-demand ng drug test, mayroong kukuha ng third party na kukuha ng kanilang sample. Mayroon din kaming sariling sample para dalawa yung testing. Ayan na naman po. Parang advance na naman mag-isip itong si Vice President Sara Duterte.
Alam niyo mga kababayan, hindi pa nga naipapasa yung batas na yan. Yan ay panukala pa lamang ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Tandaan po natin na hindi pa yung ganap na batas. Ano po? Ang sa akin lamang, mga kababayan, kung talagang willing sila magpa-hair follicle drug test, hala, sige po. Unahan nyo na po. Total kayo lang naman po ang may gusto niyan eh. Di ba? Hindi naman hinihingi po ng taong bayan na magpa-drug test ang Pangulo. Dahil batid at nakikita naman ng sambayanan na nasa maayos at tamang pag-iisip si PBBM. Ang totoo niyan, sila lang naman po ang may gusto niyan eh. Kita nyo, akusasyon pa lamang gusto nang pababain sa pwesto eh. Hindi po ba? Halatang nagmamadali silang paalisin dahil unti-unti, dahan-dahan, lumalabas ang mga kasinungalingan sa panahon ng panunungkulan ng dating presidente. Isa pa po, hindi naman po siguro papayag ang Kongreso na chismis lang ang dala ng mga bawat testigo. Ano? Ang ebidensya ay chismis. Oo, hindi naman papayag ang Kongreso niyan eh. Di ba? Okay, so yun lang po muna. Maganda at mapayapang araw po sa ating lahat.